Hi mga karag-karag! Welcome back to my vlog. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag-karag, ang mga late na chikahan, chismisan galore na pinagchichismisan ng mga active na mga chismosa at mga chismosa sa social media. So sobrang busy din ako kahapon mga karag-karag kasi nga binagyo yung bahay ko. Kaya yun, hindi ako nakapag-chika sa inyo. Pero hahabol tayo for today's chismisan para sa Pangkabuhayan Showcase, para sa ekonomiya. Kita nyo naman sa ating unlimited na pa-fashion, menopausal, destruction look. Viga kung viga na ni mga karag-karag. At eto na nga, napanood ko talaga yung interview ni Sir Adam kay Maring Arn-Arn mga karag-karag. Kalat na kalat siya ngayon sa social media, yung ang revelasyon niya tungkol sa, ano ba, sa Miss World Philippines, sa Miss Grand Philippines, na kung saan may mga kandidata siyang in-approach na sumali sa Miss Grand Philippines at sa Miss World Philippines. At may short clip ako dito kung hindi nyo pa napanood mga karag-karag, pero panoorin nyo na lang ang kabuuan ng interview na to sa YouTube channel ni Sir Adam para maliwanagan kayo ng husto sa kanya mga explanation galore, sa kanya mga paorasyon na maintindihan na natin ngayon yung mga kaganapan niya bilang na mamahala sa Miss Grand Philippines at sa Miss World Philippines. So watch this. Yun ang importante. Because we have to choose the best. This time, there are some veteran I will accept. Actually, I approach some. I will name you kung sino mga na-approach ko na. I approach Celeste. I-approach mo si Celeste? I approach Celeste. Talagang ikaw, hindi sila ha? No, talagang pinatawag ko siya. Pwede pala yun. In-approach ko siya to join. Miss Grand o Miss World. Because for me, I can see a potential. Diba? Kung alam kong wala akong, nakita ko yung mga candidates na sumasali, wala akong makita pa, maramdaman. And, nagpapahanap ka. Talagang nagpapatawag ka. But paulit-ulit kong in-approach, guess who? Sino? Atisa Manalo. Kailan to? Many years, every year, na-approach ko siya. Since 2018? Since after manalo niya ng international, inaano ko siya. Tapos maybe siguro hindi siguro yung wala sa pageant namin yung gusto niya. Wala dito sa pageant namin yung kasi kailangan kasi yung candidate din nasa puso nila yan para they can give their best kung ano yung gusto nilang crown. Maybe I understand kung hindi sila sumasali sa amin, meaning to say, that's not their interest, yung crowd mo. May kanya-kanyang interest yan eh. So, but I never give any, I understand. I understand yung situation na ganon dahil kailangan kasi yung candidate mo, inspired siya to represent our country. Under your pageant. And under my pageant. Pero kung hindi naman dahil pinipilit mo o napipilitan at wala sa puso niya, kailangan nasa puso niya yun. Nakakatuwa ka naman, sir. Hindi issue sa'yo na kunyari title holder na siya to ng ibang pageant organization. Siyempre, ikaw gusto mo, siyempre. Ilan naman ang in-approach ko? Parang si Celeste lang at saka pero still, di ba? Kasi usually, parang kayo, di ba? Parang feeling ko, mas gusto niyo yung talagang homegrown ninyo eh. Sa inyo kung talaga pwede. Pero kung you always think about your country eh. Kung sinong i-represent mo na magbibigay ng honor sa country mo. Pag nakita mo naman to, napanood ko sila. So sabi ko, sayang naman ito, ba't hindi na place? So pag hindi na place, dahil alam kong may potential, I personally approach them. Pero there's nothing wrong na i-approach mo sila mas kung makakatulong naman siya sa country natin, why not? Yan ang mga karag-karag, narinig na rin nyo ang chikahan, orasyon ng chismisan galore ni Maring Arn-Arn at saka ni Sir Adam. Magiging reaction ko nito mga karag-karag, nakakabilig si Maring Arn-Arn ha, kasi nakikitaan niya yung mga kandidata na naligwak ganon sa international pageant na potensyal na posibleng baka sa ibang pageant sila makasungkit ng corona or magka-placement, di ba? Like Celeste Cortez, pang Miss Grand din yung atake nito. Si Atisa Manalo naman, pwede din pang Miss World, di ba? So, yung
thumbs up ako sa kanyang naging explanation mga karag-karag. Pero nasa kandidata ngayon kung sasabak ba sila sa pageant na kung hindi nila napupusaan, mahirap naman, di ba, na ipaglaban. Pero, may pero ako nito mga karag-karaghan. Sa kanyang revelasyon ngayon, tungkol nga dito sa pag-approach niya kay Celeste Cortese at kay Atisa Manalo sa pagsali sa MWPH at sa NGIPH, di ba? Kung sakaling darating yung panahon o yung mga taon nasasabak nga si Atisa Manalo at Celeste Cortese sa Miss Grand Philippines at sa Miss World Philippines, ang magiging nito, epekto nito mga karag-karag na napaka-unfair nito sa mga ibang kandidata na, uy, bakit pa tayo sasali dito sa Miss Grand Philippines kung nagpasa ng application si Celeste o nagpasa ng application si Atisa Manalo, di ba? Na kung saan napanood nila yung interview na to. So masasabi nila lutong adobo, batsoy, sinigang na yung maging eksena. Liba na lang mga karag-karag kung i-appoint ni Maring Arn si Celeste or si Atisa Manalo kung darating yung panahon na sasabak nga sila sa papageant ni Maring Arn. Yun siguro yung magiging magandang gawin ni Maring Arn, di ba? Kasi kung sasabak pa sila at kung makipagbardagulan pa sila sa kompetisyon sa national pageant, di ba? Napaka-unfair naman doon sa mga ibang kandidata na si Maring Arn na ngayon ang approach, di ba? So sure win nga sa corona. Yun lang yun ay sa sariling opinion ko lang mga karag-karag. Just in case lang ha. Ewan ko sa inyo kung magkapareho tayo ng opinion sa naging parevelasyon na to ni Maring Arn. Pero nakakabilib yung niya, yung nakikita niya ng potensyal si Atisa Manalo at saka si Celeste Cortese. So, at eto pa mga karag-karag, yung isa sa napanood ko doon sa pa-interview na to sa YouTube channel ni Sir Adam. Naku, i-watch nyo yung full interview. Maano kayo sa mga explanation niya na kung saan tungkol nga dito sa pag-host sa Miss Grand Philippines, sa Miss Grand International pala sa Pilipinas at sa Miss World sa Pilipinas, na kung saan marami na siyang time na hinindian niya, na nireject niya. So sabi nga niya mga karag-karag, saka na siya mag-host sa Miss Grand International at sa Miss World pageant sa Pilipinas kung masungkit na ang kauna-unahang corona ng Pilipinas sa pageant ni Angkol. At kung masungkit na rin ang pangalawang corona sa Miss World pageant bitaw ni Maring Julia. Kasi mas mabuti na daw yung masungkit na mga kandidata natin yung corona at mag-host sa Pilipinas gaya daw yung nung nangyari kay Pia Wurzbach na dadagsain ng sponsor, which is tama naman si Maring Arn. Kasi mahirap naman kasi kung i-host ni Maring Arn dito yung pageant tapos makoronahan yung Pilipinas, yung ibabato na mga bitaw, mga kalabang inggitira at mga silosa nating binaklag na mga kapitbahay is niluto, binili na yung corona. So parang na yun sa mga intriga bitaw, maka-exit tayo sa mga intriga kahit hindi naman talaga natin yan maiwasan dahil na yan, kaakibat na yan sa mundo ng beauty pageant after the pageant, di ba? So, ewan ko lang mga karag-karag kung approve ba kayo sa sinabi ni Maring Arn na dapat mo nang manalo ng Pilipinas sa papageant ni Angkol at sa papageant ni Maring Julia bago siya mag-host dito sa dalawang pageant na to. So, para naman sa akin, win-win situation, di ba? So, kung sakaling mag-host tayo na hindi pa nasungkit natin yung kaunahang Miss Grand International Crown, siguro maano din si Angkol na, welcome na welcome tayo sa pins. Pero sa nangyari nga ngayon after sa laban ni CJ, di ba maganda na yung sirkulasyon ng matris ni Angkol. Parang may na tayo, may spot na tayo na corona na siguro next time. Pero yun na lang yung talaga hinintay ni Maring Arn para maging host country tayo sa papageant ni Angkol. At sa din, kay Maring Julia bitaw, diba? Siguro sumama na siguro din yung matris ni Maring Julia kasi nga naibigay na niya sa atin yung kanunahang Miss World Crown pero hindi pa rin nangyari yung hosting country ng Pilipinas sa Miss World. Kaya medyo nairita na siguro si Maring Julia. Kaya kung gusto natin magpadala ng next na may ganyang, yun yung hahanapin ni Maring Arn, which is yun naman yung sinabi ni Maring Arn sa kanyang pa-interview ngayon na kailangan natin magpadala ng the best na kandidata na maging swak
sa panlasa ng hinahanap ng dalawang pageant na to. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaksyon ninyo, kung approve ba kayo or pabor ba kayo sa naging paliwanag ni Maring Arnan tungkol nga dito na kailangan muna nating manalo sa corona bago tayo maging host country para dagsa yung mga pa-sponsor galore. Kung hindi nyo pa napanood mga karag-karag, puntahan nyo na yung YouTube channel ni Sir Adam para sa more na mga explanation o rasyonan galore. So, mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!